Kayo ay mambabatas, hindi kayo ang batas, at hindi nyo nga pwede ni Ms. Cassie Leo sa right to counsel. The same cannot be said for the House, and I would like to denounce this. Unang-una po, nire-restrict nila yung pagpunta ng counsel. Alam niyo po, kahit akusado ng isang krimen, at hindi pa naman akusado ng kahit anong krimen, si Ms. Cassandra Leong, meaning to say, wala pa pong napafile na kaso in court, even an accused may be visited by counsel anytime of the day and night. Exempted po ang abogado sa visitation hours kasi because of the nature of the work of a lawyer. Eto po sa House ay hindi po ginalang yung principle na yan. Nung isang beses, pumunta si Atty. Lumangaya, no? And hindi po siya pinapasok. Ako mismo, binidyo ko. Pumunta ako, niloko pa po ako ng House. Nagawa po ako ng request for courtesy. Sabagat karapatan po ng isang abogadong dumalaw. Ang karapatan po ay hindi minamalimos. Yan ay pinaglalaban. Pero out of courtesy, out of respect to the House, sumulat ako. Eto, may receipt tayo, di ba? Oo. Sabi ko, dadalaw po ako ng linggo sa aking kliyente. Si Atty. Andrada ang nagbigay. Sinabi po doon sa House, hindi pwede ng linggo. Kasi wala kaming dalaw sa linggo. So, ang ginawa ko po, wala na naman time para mag-send ng letter kasi weekend na, yung letter na sinabi kong dadalaw ako sa linggo ay sinendong Friday. Dumalaw ako ng Sabado invoking the right of the counsel to visit the client under detention at any time. Hindi po ako pinapasok. Ang sabi ba naman sa akin, ito this is very deceptive on the part of the House. Hindi ko sinasabi yung committee, but certain House personnel. Sabi niyo po kasi sa linggo kayo dadalaw, kaya hindi kayo pwedeng dumalaw ngayon. Hindi ba, panlilin lang yun? Sinabi niyo sa akin, hindi pwede ng linggo, kaya pumunta ako ng Sabado. Pagkatapos, pagdating ng Sabado, sasabihin niyo, ang paalam ko, linggo. Pangalawa, hindi ko kailangan ng paalam ninyo. Karapatan nito, this is not a privilege. This is a right, no less than a constitutional right. Ba't kailangan kong paalam sa inyo? Yun po. Number 2. Katarata. Baka hindi niya nakita na mali yung ginagawa niya dahil katarata. Hindi clear ang kanyang pananaw na alam na niyang may counsel si Ms. Cassandra Leong. Nagdala pa ng tao doon to act as her counsel. That is undue interference with the right to counsel. Okay. Napag-usapan na natin yung post. Hindi ko po malaman kung bakit ang ilang miyembro ng Quadcom ay nanggagalaiti sa aking mga ex-posts at parang binabalaan pa tayo na mali daw yun na nagpo-post ako tungkol sa kanila. Hindi po ba meron tayong libro dito sa ating bansa? Manipis na libro lamang yun. Ang tawag doon ay Saligang Batas. At kung ikaw ay pumunta sa Article 3 noon, nakalagay, may freedom of expression. In fact, nakalagay doon, no law shall be passed abridging the freedom of expression or of the press or of the right of the people to peaceably assemble or to petition the government for a redress of grievances. Kung ang buong Kongreso ay hindi pwede na magpasa ng batas na pumipigil sa freedom of expression, what makes 2 or 3 members of the House think that they should curtail my freedom? That they should talk against me doon pa sa halls of Congress, taking me to task for exercising my constitutional right. Bakit sila ma-offend? Di ba sabi na ng Korte Suprema? Public officials should not be on your skin. 2 kaso sinabi yan ng Korte Suprema.
Sabi ng ating civil code, pronouncements of the sabi ng ating civil code, pronouncements of the Supreme Court are part of the law of the land. Mambabatas ka. When you took your oath of office, you swore to uphold and protect the laws, the Constitution and the laws of the Republic. Bakit ayaw mong sundin yung batas na huwag kang magbalat sibuyas? Di ba? Kayo ay mambabatas, hindi kayo ang batas, at hindi nyo nga pwedeng magpasa ng batas na pumipigil sa freedom of expression. Why are you trying to intimidate me? By exercising my freedom of expression outside the halls of the house. Kung doon ko sila binastos, pakulong nila ako. Kung minura-mura ko sila roon, pakulong nila ako. But outside of the house, what business have they in at taking me to task for exercising my freedom of expression? Kung ganyan yung mga yan, if they're coming after me, they may be coming after you later. Akala yata nila silang batas. And then, eto ba, every person has the right to counsel. 2 beses kong na-violate siya ng House. Unang-una, nung unang session, kailan ba yun? Yung unang lumabas si Ms. Cassie Leong, noong ayaw nila akong palapitin sa aking kliyente just because they cannot get the answers that they want. Sabi po nila, ako daw ang sumasagot, tinuturuan ko daw yung kliyente ko. Siyempre, yun ang role ng counsel. Tingnan po nila yung sarili nilang rules. The counsel should advise the client. Ako sinasabi nila, ini-invoke daw yung right to remain silent upon my advice. Siyempre, abogado ako, ina-advise ko siya. The right to be silent is in the Constitution. Yun po ang hindi na-address. Noong diniscuss nila, kasi dalawa po in-invoke namin, the right against self-incrimination and the right to remain silent. Yung right against self-incrimination, tama po naman si Congresswoman Luistro. You invoke that whenever a self-incriminatory question is asked. Tama siya. I agree with her. Magaling naman si Congressman Luistro, lalo na pag may binabasa. Magaling siya. Anyway, yung right to remain silent, absolute po yun. Hindi mo pwedeng kwersahin, takutin, ibuli, ibambuse, lokohin ang isang tao na magsalita regarding the commission of a crime. Ngayon, inuulit ko, we concede, if you refuse to testify in a legislative inquiry, pwede kang ikulong. Sinasabi na nga po natin, ikulong nyo na because we are invoking our right to remain silent. Absolute po yun. Ayoko magsalita, ikulong ko, ganun talaga. Pareho yun ng ang karapatan ng isang tao sa mamamayan, meron ding power ang legislature. Hindi po tayo magtatalo doon. Ngunit for you to isolate the counsel against your own rules, bago, para matakot yung witness, magsalita, sabihin yung gusto mong sabihin, foul po yun. Number 2, yung last hearing ko, wala ako kasi nasa Davao po ako. Dumalaw ako sa compound ng Kingdom in preparation for the Senate hearing na naganap kahapon yata. So I was there Wednesday and Thursday. Nagsalita si Congressman Fernandez na very unseemly for a public official. Kaya yung wag daw sundin yung abogado niya, kasi gusto lang magtagal yung kaso para makuha lahat ng pera niya. Tama ba yun? Kayong pagtanong sa sarili nyo, tama ba yun for any person, especially a public official, para gawin mo yun? By that alone, you are undermining the right to counsel because you are trying to destroy the bond, the sacred bond between lawyer and client. Binibigyan mo ng duda just because sumusunod yung tao sa advice of counsel na yung waiver na pinangako namin ay binawi namin. I-explain ko kung bakit namin binawi yung waiver. Kasi po, nung sinabi namin mag-execute kami ng waiver, the next day, ang Department of Justice ay nag-file ng 84 cases of money laundering against Ms. Cassandra Leong, among others. Ano pong pruweba ba pag money laundering? Hindi ba yung movement ng funds sa bangko? Di ba may right against self-incrimination? So by executing that waiver, you are now violating our right against self-incrimination. Parang ibinigay na namin lahat ng ebidensya ng gobyerno.
Ano nangyari sa presumption of innocence? Anong nangyari sa due process? Kaya hinawi po namin, nanggagalaiti sila, hindi nila maunawaan. Kaya in-advise na namin, bago sasabihin pa nila, wrong advice, hindi po tama yun eh. Kung talagang naniniwala si Congressman Dan Fernandez sa sinasabi niya, I challenge him. Huwag doon mo sa loob ng committee hearing sabihin where you are protected by the cloak of parliamentary privilege. Di kita pwedeng galawin doon. Punta tayo sa labas. Dan. Doon mo ulitin para wala kang parliamentary privilege. Or better still, magkita tayo sa neutral territory, ulitin mo sa harap ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Yun lang. Kasi, titirahin mo ako, sisiraan mo ako, nakatago ka. Meron kang bulletproof yung parliamentary privilege mo. Ano klaseng usapan yan, di ba? Kung lalaki sa lalaki, tingin mo na gano'n nga ako, sabihin mo sa labas. And then, regarding sa post na sinasabi nila, na-offend daw sila, karapatan ko pong mag-post sa social media. Ngayon, may remedy naman ang ating batas. If you think I violated the libel and cyber libel laws, idemanda nila ako. If they think na yon ay violation ng Code of Professional Responsibility, pa-disbar nila ako. Karapatan nila yan. Kung tingin nila ay na-defame sila, wala namang criminal liability, pero nagkaroon sila ng danyos, there is such a case as civil libel, a civil suit for damages due to defamation. Marami po silang remedyo. But do not tell me that I should not post this. You are warning me na contempt of committee. You cannot commit a contempt of the committee outside of the committee. And for the record, I do not have contempt for the committee. I respect the House of Representatives. There are people there who are distinguished, decent, and dignified, katulad yung dating Pangulong GMA, si Trixie Cardema, Bebot Alvarez, marami tayong kaibigan, El Rey Villafuerte, mga kaibigan natin yan. I may have contempt for some members of the committee, but not the committee itself. So for the record, maliwanag yan. And I have contempt for some members of the committee because their acts are contemptuous. So, liwanagin ko po yan at sana marinig nila yung challenge na yun. Kung magtago dyan sa parliamentary privilege. At any rate, we are seriously contemplating an ethics complaint. Tingnan natin, let this be a litmus test of the impartiality and the self-policing character of the House. Kasi sila rin yan eh. Si Congressman Espares ang chairman ng Ethics Committee. Tingnan natin na kung gaano kabilis silang mag-sanction kay Congressman Teves na wala pa namang finding of guilt. Ano pa lang, accusation pa lang, in-expel na nila as distinguished from Franz Castro na convicted na, ayaw pa nilang gawa ng action, tingnan natin, testing lang natin. Pag dinismiss nila yan, well, syempre, expected na natin yun, all boys club. Pero we still have to do it out of principle because I think Chairman Fernandez was way out of line there. Wala namang ganunan, bastusan na po yun. And we will not stand for it. Magalit na sila o hindi, ganun po talaga. Alam nyo, they failed to realize na para pang-labing isa ko na pong hearing to sa legislature. At wala pong gumawa sa atin yan. And, yung mga hearings naman yan usually wala naman po nangyayari. Okay, usahan na natin sa Euro General, si acquitted lahat. Fertilizer funds scam, andun ako. Acquitted yung kliyente ko, si Jaime Paule. Si GMA and DNZTE, inimbestigahan ng legislature. Acquitted si GMA. Chopper case, inimbestigahan ng Senado. Acquitted si FG. Hindi po kasi hukuman. They should stick to legislative work. Sana magkaroon ng legislation to sa dami ng ginugol nilang funds dito. Yung bayad lang nila sa Jollibee, napakarami ng in-order na Jollibee, napurga ako ng Chicken Joy Sana naman may lumabas na legislation dito kasi I do not see what legislation is gonna come out doon sa mga tanong nila sa ating kliyente. Boyfriend mo ba si Wesley Go? Anong legislation doon? Diba? Panay ka pa cute, sabi ni Adjong. Anong legislation? Pagpapawal nilang cute? Hindi ko talaga maintindihan Anyway, ang nangyari po kay Miss Cassie Leong ay nasa ospital po ngayon. And
she is having mental health issues. At sino ba namang hindi magkakaroon ng mental health issues? Kung gano'n ang trato sa'yo, 2 beses na. Na kung tratuhin ka para kang busabos doon, notwithstanding the constitutional injunction that resource persons' rights should be respected. Yung sinabi ng court sa Neri, in the Neri case, na dapat hindi binabastos ang resource person, which is part of the law of the land, at ang mismong rules ng House that resource person should be treated with dignity and respect.